welcome back po sa ating channel. Pasensya na po sa inyo kung hindi po ako nakapag-vlog ng ilang buwan talaga. Hindi po ako nakapag-update, lalo na sa mga subscribers ko po, sa mga nanonood sa akin. Kasi alam niyo po, nakakatuwa kasi kahit hindi po ako nag-vlog, nadadagdagan po yung subscriber ko talaga. Tapos ayun nga po, alam niyo naman po, diba? Nag-story time po muna tayo ngayon. Alam niyo naman po, diba? Wala talagang sumusuporta sa amin dito. Lalo na yung mga kapatid ni Daddy. Hindi sila tumutulong sa amin pang financial. Wala. Minsan, yung siguro tumutulong. Yung isang kapatid ni Daddy, tumutulong siya, pang yung 1,000, 2,000. Hinaman po namin yun, diba? Sige, okay lang. Pero, sabi kasi nila dati nung bago pa namatay si Daddy na sila daw yung bahala pang namin, pang dito yung mga harina, ganito, ganyan, yung yung needs talaga. Umandar siya sa sasakyan. Yung dito, yung mga, yung kailangan talaga ba kada buwan, yung oil, ganito, ganyan. Sila din po nagsabi. Tapos ngayon, wala. Hindi sila wala talaga. Kaya yun, naisip ko na, gusto kong magtrabaho sa Islamabad kasi inalok ako ni Madam Cora. Sinabihan din po ako ni Madam Rosana kasi medyo malaki din po yung sweldo dun. Tapos meron naman akong papel ba sa kasal kasi dati nga po, kasi yung dun sweldo na sa mga $500. Ready na po talaga ako dun magtrabaho. Hindi ako pinayagan ng chacho ko. Umiyak talaga ako nung umiyak nun kasi syempre, yung tawag dito, malaki na po yung pera, diba? Malaking tulong na din po yun sa amin yung $500 every month. Tapos, ayun nga po, hindi pumayag. Kaya sabi niya, wag kang magtrabaho dito kasi walang babae nagtatrabaho dito sa siguro dito sa village wala, pero sa city naman, diba, marami naman po nagtatrabaho doon. Ayaw talaga akong payagan kasi malaking insulto. Iniisip lang nila kasi baka pag may nagtanong na bakit nagtatrabaho yung anak ni doon, yung babae, bakit nandun, kasi syempre sabihin walang sumusuporta, hindi nabibigay sila, ganito ganyan siguro yun yung kinakatakutan nilang na ang tawag dito, sabihin ba namin, tapos kung isipin ng mga hindi ko alam kung ano po iniisip nila, basta hindi sila bumapayag. So sabi ko, kung hindi nyo ako papagtatrabahoin, kayo sa amin. Sinabi ko talaga sa inyo, magbigay kayo ng parang financial ba, kasi yung alam nyo po ba yung tumutulong na sa amin simula nung namatay si Daddy, yung mga subscriber ko lang din po talaga, magpasalamat at nililista ko po talaga dito. Ayan, maraming salamat po talaga kay Ate Ruby, kay Ate Belle, lalo kay Ate Belle, kay Ate Ruby, kasi pinapayuhan din po ako nila na ganito ganyan. Naiyak ako talaga kasi hirap ng buhay dito talaga. Yung mas may mahirap pa dito talaga, pero ang tawag dito, yung gusto mo pa bang magtrabaho para sa sarili mo, para sa pamilya mo, pero hindi ka papayagan, gano'n. Tapos kay Tita Shelo, kay Madam Erling Jod, kay Madam Mariana, kay Ate Joanna Marie, kay Madam Marlot Madak, at kay Ate Catherine. Salamat po sa inyo kasi sila lang po talaga yung tumulong sa amin na kay Madam Rosana din. Kasi alam niyo po, sila dito, mabuti lang sila sa salita talaga. Kaya yun, sabi ng Francho, kung umuwi ka na lang sa inyo, sa Pilipinas ba, manghingi ka ng pamasahe sa nanay tatay mo. Sabi ko, paano naman ako manghihingi sa kanila? Hirap na hirap din sila dun. Kaya iyak ako, kasi sabi ko nga, bigyan nyo na lang ako ng pamasahe. Ganito sabi niya, bakit ka naman bibigyan? Ginunin ako, tapos talaga umiyak talaga ako ng umiyak. Tapos sabi ko, mama, yan yung isipin mo kung nagkikare ba sila sa atin, ganito ganyan. Hindi ko alam po, nagbuluhan ako sa kanila. Tapos ayun, syempre gusto kong umuwi, ready na yung pinsan ni mama, so tutulong din po sana siya sa amin na para makauwi po ako ba. Tapos yung tita ko din po, din po talaga siya dito, since nagpapadala din po siya sa amin, pero hindi alam niyo po ba yung nagsusuporta sa amin, yung
subscriber ko, syempre, hindi naman po talaga sila always talaga makapagbigay sa amin. Kasi syempre, may kanya-kanya din po silang gastusin, diba? Ganito, kaya sabi ko, uwi ako ng Pilipinas, may trabaho ako doon, kahit alam kong mahirap doon, pero kahit 1,000, 2,000 lang yung mapadala dito, sobrang laki na po yun yung value nun dito sa Pakistan. Kaya sabi ko, uwi na lang ako. Kaya sinabi ko lahat sa pinsan ni mama na ganito, ganyan. Tapos, kay Ate Grace, sabi niya na willing naman daw po siyang tumulong pamasahe kasi umuwi din siya ng Pilipinas noon. Siyempre, madami din pong gastos. Willing po siyang tumulong. Kaso nga lang po, yung problema po yung papel dito. Kasi di ba po, nag-overstay po ako dito. Super, ilang years na. Kaya sabi ni ate ko, ni Madam Cora, natutulungan niya po ako yung parang ma-extend lang yung visa ko ba, tapos gawa ako ng letter dito family circumstances ba, yung circumstances, yung reason ko, ganito ganyan, tapos kapurmahan ko sa attorney, ganito, tapos kung mag-apply daw po ako ng exit permit, sobrang mahal, kaya sabi niya, subukan natin yung extension visa lang kasi nasa mga 700,000 rupees po yung exit permit, kaya yung 400,000 something po ata yun subukan po namin yung extension of visa. Kaya nga, kaso nga lang po ngayon, walang-wala po talaga kami. Nagpadala si Ate Bel nun sa akin ng 27,000 sa rupees. Kasi pang dagdag na po ata yun kasi nagpadala din po si Tita Shelo ng para sa akin, para sa POC card ko. Yung problema nga lang po, kasi diba yung sa papel, ginawan po ako ni Daddy ng yung parang may kanapa ba? Tinulungan niya po kasi yung lalaki na ang tawag dito na makukulong po sana yung kapatid nun. Kaso tinulungan ni Daddy. Kaya pumayag siya na parang sa papel, hindi ka na maganon. Yung parang marriage certificate ba, yung pumayag. Hindi ko din po yun alam. Tapos, nalaman ko lang nung nakita ko sa papel, 2021. Yun nga po, balak namin siyang i-register sa NAGRA. Kaso, yung lalaki umatras siya kasi syempre wala na si Daddy, wala nang ganito ganyan. Ayaw niya din po magka-problema sa susunod niya na kasal. Ayaw niya. Kaya litong-lito talaga ako kasi sabi nila dito, ipapakasal ka na lang namin. Diyos ko, ayoko magpakasal. Bahalang ihirap hanapin yung 400,000 rupees. Basta, kasi dito, sinusubukan ko talagang humingi ng tulong. Kasi ayoko po talagang magpakasal dito. Ilang araw po ako iyak ng iyak. Ngayon ko lang po talaga na hindi ako naiiyak. Kasi, sabi ni si mama kasi din siya ng confused ba kasi syempre malaking pera po yung 100. Saan kami kukuha niyan, diba? Tapos kung magpakasal daw syempre yung tawag dito yung lalaki baka tawag dito supportahan ako. Baka malay mo pag pinakasal tapos mag-asawa ulit tayo. Ko alam, hindi ko talaga alam. Litong-lit po ko, sabi ko kay mama, kahit mahirap hanapin yung 400,000 or 700,000, subukan natin humingi ng tulong kahit kanino, ganito, ganyan, basta ayoko magpakasal dito, iyak na ako. Naku-confused din si mama kasi syempre saan namin kukunin yung laking pera yun, diba? Sabi ng kapatid ko na tapos yung anak ni Daddy na sabi niya papakasal ka namin yung tunay kasi talaga ganito ganyan. Tapos sinabihan niya ako kung ayaw mo makinig, ikaw na bahala. Parang ginanon ako kaya pinandun kasi kami dun sa Islamabad sa city. Syempre para talagang ikakasal ako ganito ganyan. Ayoko talaga. Okay lang po sobrang yaman ganito ganyan, pero sobrang yaman hindi naman sa sobrang yaman, pero alam niyo po kahit andito naiyak na naman ayoko umiyak kaya i-stop po muna ako magsalita para hindi ako maiyak. Ayan.
Ayun nga po, kasi gusto ko talagang lumabas dito. Kahit sa Pilipinas, mag-vlog ako doon. Kahit anong gawin kong vlog, free naman. Kanto dito, yung ano ka ba, open. Dito kasi, huwag kang ganyan, huwag mong gawin yan, ganito, ganyan. Daming bawal, kahit ano. Nandito ka sa Pakistan, yan, huwag mong gawin yan. Pero syempre naman, di ba, yung mga subscriber ko din, gusto din nilang, ang dito, yung panibagong ano ba, ayun, alam kong matigas din po yung ulo ko, pero matigas yung ulo ko kasi gusto ko yung ano, yung dito, yung kung ano ba yung sa tingin kong mabuti. Kasi alam ko, kung makapakasal ako dito, para sa akin, gusto ko, ayoko talagang, siguro kung gusto kong magpakasal, okay lang, pero hindi pa ngayon kasi hindi pa talaga ako ready talaga, hindi ko pa na ano yung buhay ko nagdalaga. 2020 po ako napunta dito, diba? Dito lang sa bahay, ganito, ganyan. Kaya, gusto ko lang po ma-experience ko magtrabaho ng ano talaga, gusto ko litong-lito ako sa buhay. Kaya, ang gulo ko po magsalita, diba? Pero sana po, naintindihan nyo. Alam nyo po ba? Ito dito, maulo pa ba ako magsalita? Kasi yung sa papa ko, dati yung ganito, alam niyo ba ba ilang araw ako hindi naligo? Wala, share ko lang. Kasi depress siya. Depression talaga. Kasi sabi ni mama, kung walang choice, kung hindi tayo makahanap ng anong sabi, tapos confused kasi si mama, tapos i-explain ko rin naman sa kanya kung magpakasal ako, ganito ganyan. Tapos sabi ni mama, ano din, antag dito, yung sinasabi ko, tama din, ganito ganyan. Tapos yung ano naman, yung kapatid niya, yung anak ng daddy, so yun na ba, sabi niya magpakasal ka, ikaw na bahala kung ayaw mo sa hindi. Parang ano ba, kung ayaw mo, bahala ka na sa buhay, parang ganun ba. Tapos syempre, na-hurt ako na-hurt talaga. Gano'n ako. Kasi syempre, alam niyo po ba, okay lang sana kung dito ako pinanganak, kung i-arrange ako sa mga pinsan, di ba? Parang ma-accept ko ba na arrange. Pero lumagit mo ako sa Pilipinas, parang hindi po ako nasanay ng tao dito yung yung dapat kilalanin ko muna bago ako magpakasal, ganito, ganyan. Tapos paano pag hindi ko pa talaga siya kilalang buko, tapos kinasal ako nakaka-depress. Pero yun po yung kasi nila, tradisyon nila dito. Pero ayun, vlog. Hi. Ayan, tapos ngayon nga po, sabi ko kay mama, kahit mahirap, hanapin yun. Kaya madikmin, tahiban ko naman tahiban ko may vlog na natin. Ay, batab. Sabi ko nga po, sarili ko na, kahit mahirap, na naghahanap din ako sino makakatulong sa akin. Yung naipon ko lang po, nasa mga ano pa po siya, mga 30. Hindi, nasa mga 30. Parang po, nasa 30 kasi syempre, nung nagpadala si Tita Shelo sa akin, at saka si Ate Catherine, at saka si Ate Belle, kasi alam niyo po ba, para doon po yata sa ko, para po yun talaga sa card ko, hindi nga po ako pwede magawa ng nationality card dito kung hindi ako kasal, kasi nga po yung foreigner po yung mama ko tsaka yung real father ko, diba, foreigner. So hindi po talaga posible na magkaroon ako ng nationality card dito sa Pakistan. Kaya ayun, ang gusto ko magganto dito. Yun na nga po, hanapin ko po talaga ng paraan kahit sa sulok ng dito sa Pakistan. Hingi ako ng tulong para para mahanapan yung 400,000. Kasi ang hirap talaga. Gas, bahalang yung siguro yung pero maghingi ako ng tulong sa hindi ko alam. Nakakadigas. Pero alam ko kahit pa paano, alam ko may tutulong din sa akin. This is too much,
Pagsubok lang talaga to sa buhay. Grabe. Iyak tawa, parang naba. Puro talaga akong nabubuang. Ay, ginawa ko. Yun, problema. Kasi nga, ayoko din po talaga ano si tawag dito, alam niyo po ba na tawag dito parang ako sa lahat talaga ng ano namin dito, yung pangkain, ganto ganyan. Pag for example, ngayon may kinakain kami, tapos bukas wala, tapos mababaliw na naman ako niyan kasi sino naman yung hihingian ko, yung mga subscriber ko, Diyos ko, tapos syempre naman, hindi naman talaga sila always na magbibigay, kaya sabi ko, umuwi akong Pilipinas, hanap ng trabaho na kahit, ako hindi ko na din po naiintindihan kung ano po yung pinagsasabi ko. Ay, Diyos ko. Sabi ko, saan hanapin natin yung 400,000 rupees? Ang laki-laki nun, sobra. Sabi ko kay mama, ganito naman. Kasi mama stress din. Kasi syempre, saan nga po namin hahanapin yun? Sabi ko, kaya dito, nag-vlog kami dun kay madam, ganito ganyan. Tapos, hindi ko alam kung anong next. Basta salamat kay Ate Bel sa lahat ng tumutulong sa amin. Kay Ate Bel talaga salamat sa mga payo niya sa akin. Diyos ko, yung ilang araw talaga akong na-depress talaga. Kasi nga, ipapakasal ako. Diyos ko, yuko. Pero sabi ko, kahit naman ipakasal ako dito, hindi pa rin masisave yung pag, ko dito, yung overstay ko ba? Kasi pag masisave yun, ipapakasal talaga nila ako. Kasi dapat, unahin ko muna yung, for example, pinakasal ako dito. Uunahin po muna yung sulbarin yung pag-overstay ko bago ma-register yung kasal. O, diba? Syempre, naka-save pa rin ako ng nakatakas pa rin ako sa kasal. So, ayoko talaga. Tapos yung kaibigan din naman ni Daddy na nasa Pilipinas, para akong ng loob, lumakas yung loob ko kasi sabi niya, sinabihan niya si mama, kung ayaw magpakasal ng anak mo, bakit niyo siya pinipilit? Buhay niya yan. Hindi naman siya lumaki dyan na ganito ganyan. Huwag niyo siyang pilitin na magpakasal. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa kanya. Ganito ganyan. Pag pinakasal, ganito ganyan. Umiyak ako kasi may kakampi ako. Kaibigan ni Daddy. Kaya umiyak ako. Mas lalo akong umiyak nun talaga. Tapos, syempre naman, nung mga time na yun, Diyos ko. Pero, laban, pagsubok lang to. Alam ko naman na malalampasan dito talaga. Sobrang pagsubok, dami pagsubok sa buhay. Kaidaan na lang sa tawa to, Minsan napapagod talaga ako kasi minsan din yung mga kapatid ko, sabi nila, magpakasal ka na, gusto mo, bayi ka, yung pakasal. Si Jobron talaga sabi niya, inaano niya pa ako, pinipilit niya ako, pakasal ka na lang, wala ka ng choice, ginaganon pa niya, hindi ko alam na inaasar niya lang pala ako. Tapos ayun, nung time na parang umiyak na talaga ako, sabi niya sa akin na ate po yung sabihin na ate, kung ayaw mo pakasal, hindi kita pipilitin, buhay mo yan, ganito ganyan. Tapos sabi tinanong niya po, api, gusto mo magpakasal? Then sabi ko, bakit niyo ako ginaganito? Ang hirap na, nag-overstay na kapag ako, ilang year ako dito, pero nakita niyo ba na pinilit ako ni Daddy na pakasal kahit merong nanghihingi ng mga kamay ko. Yung parang magpakasal sa akin, ganito ganyan. Nakita niyo ba? Tinanong ako ni Daddy kung dito ako magpakasal. Sabi ni Daddy, you're my liver, you matlab ko siya like this, it's your matlab, ako daw yung bahala kanina pakasal. Sinabihan ako dito ganun, tapos bakit ako magpapakasal ng bakit niyo ako pinipilit ng ganito dito? Tapos ayun, sabi ni Jebel na hindi kita pipilitin, buhay mo yan, ganito ganyan, kung saan ka masaya, sige. Naiyak ako, kaya stop muna. Sabi niya sa akin na kasama mo ako. Huwag ka mag-alala. Umiyak talaga ako. Ay, Diyos ko, nababaliw na talaga ako. Ay, ganda pala yung
Ganito pala yung pag may problema ka, iyak tawa. Alam niyo, tingnan niyo yung damit ko. Sabi ko, magbihis na lang ako para sa vlog ba? Kasi hindi ako naligo. Araw ko hindi naligo. Tapos tingnan niyo, para fresh ba pag ano, makita sa vlog. Tapos tingnan niyo yung pajama ko yan. Ayan, di ba? Ano, magkaiba yung ano ko. For ano lang to, for vlog lang tong damit na to. Kasi ayoko makita ng mga subscriber ko. Hala, si Daniela pumayat! Hala, si Daniela, ano, tag dito, ay, nahagard na, ganito. And maganda pa rin. Just come. Tapos sinubukan ko din po manghingi ng tulong sa mga kaibigan ko. Pero wala po, tag dito ni isa sa kanila, may nag-reply, pero sabi na walang-wala din sila. Ganto ganyan. Tapos yung iba, hindi pa po sila nag-reply. Ang hirap talaga ng buhay ko. Sipat buhay ko. Hi, one day in God's perfect time talaga. Magbubum tong ano ko. Parang akong baliw talaga. Magbubum tong ano ko, YouTube ko talaga. Boom, ganun. Ganito lang ako nag-vlog kasi gusto ko parang may kausap lang ako ba, diba? Parang po akong baliw, no? Yung brace ko, isang taon na to, hindi pa tinanggal. Kasi pag bumalik ako doon, hihingian na naman ako ng 10,000 rupees. Ko, wag na. Ang plano ko na ipatanggal ko na lang doon ng ano, yung sa ibang dentist ba, magandang, di ba? Kasi pang birthday to, di ba, mag-gift niya sa akin, di ba? Aray, yung lashes ko naman, dapat maganda pa rin kahit daming problema, dapat maganda pa rin. Di ba? Maganda ba? Aray, ginoo ko nababaliw na talaga ako. Baliw na talaga. Hanapan natin ng paraan. At saka salamat din po talaga sa mga nag-subscribe, sa mga nanonood sa vlog ko, kahit mga mga luma ng mga video ko ba, pinapanood nyo pa rin po. Sa mga namimiss ako, salamat po sa mga suporta nyo talaga. Salamat po sa inyong lahat. At dito po nagtatapos ang ating vlog. Please pray for me na malampasan ko tong problema na to. Kasi kung mayaman lang ako, Diyos ko, nandun na ako sa Pilipinas ngayon. Maggarmi. Nandun ako sa Pilipinas. Kung ano, mahanap lang talaga yung asan ko ba? Hanapin yan, No, please pray for me na lang na may mabuting puso na tumulong sa akin. Please pray for me. Pray for us. Kasi alam ko na ang hirap hanapin talaga ng ganyang kalaki. Pero, hello guys. Play please. Please 1 million subscriber. Ayun nga po. Diba? Please pray for us. Pray for me. Pray. Let's pray. Alam kong mas madami pang naghihirap sa mundo, diba? Pero subukan ko talagang makahon sa problema na to, kaya please pray. Aray, ginawa ko yun. Kaya please pray for me. Goodbye po. Kaya please pray for me po. Goodbye. Thank you so much for watching. Dasal lang talaga tayo. Dasal. Amen. Amen. In God's perfect time, everything's gonna be okay. Bye.